Umabot na tayo sa lumang bahay ng pamilyang Edralin. Yung lola ko, yon. Sila yung taga-Sarat. Yung mga Marcos, taga-Batak naman yon. Pero mas sosyal di hamak yung Edralin. Ayan, tignan naman ninyo. O diba, itsura talaga naman, brick house. Tignan natin sa loob. Apo? Adanak Apo! Tao po! Nandito na tayo sa loob ng bahay kung saan pinanganak yung tatay ko, September 11, 1917. Naku, matagal ng panahon. Eto na yung bahay ng lola ko. Andito siya, si Nana Josefa, ang aming lola Josefa. At andito siya kasama ng tatay ko, bis na bisis, siguradong graduation yan. Kasi pareho silang DepEd. Si Mariano Marcos at si Josefa Edralin, talagang mga co-teacher. Nakakaloka yung lola ko. Akyat na tayo. Nako, talaga naman yung lola ko. Talagang shades na shades dito. Dahil, alam mo yun, stricto yun. Pero ako, konsentidora siya kasi mataas ang grade ko. Lagi akong may regalo, mga libro. Kasi mahilig ako sa libro. At alam niya kung anong pipiliin. Kasi librarian. Nako, yung mga favorite ko nung bata ako, galing sa kanya. Ito yung ARPA, Ilocana. Ayan. Lahat ng bahay dito may harp. Say mo, ang social, di ba? Ito, yung incomplete family portrait. Wala pa yung bunso dyan. Yung nanay ni Congressman Angelo Marcos Barba. Si Baby Barba. Fortuna Barba. Ayan. Andito sila, yung tatlong anak. Si Elizabeth, the one and only girl at that point. Yung doktor na ikalawang kapatid ng tatay ko. At yung tatay ko nasa kanan. Say mo, pareho pa rin ang hairdo. Sa kwartong ito, ipinanganak daw yung tatay ko. Nakakaloka yung lola ko. Alam na alam daw niya anong oras. Kaya tinawagan na niya ang kanyang asawa, si Don Mariano, at sinabi, kumuha ka na ng gunting, magdala ka na rin at magpakulo ng tubig at manganganak na ako. Now na. Say mo. So, pinanganak dito. Yung lola ko, devotee rin, nung bandang huli, nahawa sa nanay ko at naging devotee ng Santo Niño. Pero dito sa Sarat, ang devotion talaga si Santa Monica, ang patron saint ng mga nanay. Kaya kahit anong stricto niya, kahit sinusungitan ng iba, ang lola ko ay talagang tanging ina. Kung bakit buhay pa yung damit ng tatay ko na ginanchilyo nung baby. Andito pa rin ang maliit na pantalon na pinanggagamit daw papuntang eskwela. Nako, ginera na, nasunog na, nagrevolusyon na ang mundo. Andyan pa, bilib ka rin sa Ilocano ang sinop, no? Eto na yung mga traditional na linalaro natin ever since. So, andyan sila. Trumpo, tirador, jeep-jeep, kotse-kotse, eto yung ahas na ewan na wala, itong yoyo, itong holen, at syempre, baril-barilan. Yung lolo ko, napadpad sa Mindanao. Siya yung naging Governor General ng Davao at Cotabato. Nung panahon, nabuo pa yon. Kaya yung lola ko, parang naging solo parent. At malapit na malapit yung kanyang mga anak sa kanya. Kahit nagtatrabaho siya, sabi niya sa akin, wag na wag ka maa-absent sa anumang meal time. Dapat kumakain kayo ng sabay. Say mo, kahit nagtatrabaho at nag-aaral pa yun ng gabi. Dalawa ang masters mo, talagang matindi ang sipag. Kaya, yung tatay ko, ang sabi, for every tear of victory. Yun ang pangako niya sa nanay ko. Kasi ang dami daw konsumisyon sa kanya. Andito pa, no position, say mo, however lofty, would mean anything to me if you get hurt. Mahal na mahal niya, mama niya. Naku, hindi
masyadong naniniwala sa gamot-gamot ang mga Edralin. Ang pamilya ko, mahilig sa herbal. Noon pa, sila yung, ewan ko ba, kung talaga bang manggagamot sila. Pero, talagang laging merong mga, ayan, yung mga sabila, ito yung oregano na native, at higit sa lahat, ang walang kamatayang banaba. Ginagamit lahat ng bahagi noon, ano? Mula sa ugat, sa dahon, lahat ginagamit. Pantapal pag may sugat, tapos panghugas, pag bagong panganak, kung ano-ano, tapos papausukan ka pa, parang mangga, dun sa mga dahon ng banaba. Naku, lahat ng gamit ng banaba. Ang gumamela, may silbi rin. Hindi lamang maganda yung bulaklak, kundi yung kanyang pistil, pag medyo kinakabahan or in pain yung tao, pampatulog daw yun. Ang dai-dai nilang alam. Pati ang design ng sarap, sobrang simple, di ba? Walang bulaklak, walang kung ano-ano, basta puro geometric. Sabi nga nila, sobrang modern ang aesthetic ng sarap. Ngayon, nung naging presidente na yung tatay ko, naobliga siya magsuot ng barong. Ang barong Tagalog, burdadong kalado na talagang bulaklakin. Sabi niya, hindi daw bagay sa kanya, pambabae raw. Kaya pinalitan niya at sa habang panahon, habang pangulo siya, na-simplify, bumalik sa dati yung kanyang kalado at gano'n na lang kasimple. Makikita ninyo yung mga huli niyang barong, halos wala na talagang ka-design. Salamat sa pagbisita. Sa susunod, welcome to Sarat!